At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Sugo, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Magandang araw sa inyo mga apo. Isa na namang kwento ang ilalad ko sa inyo ngayong araw na ito. Isang kwento ng isang tao na sugo ng Diyos. Kaya dyan lang kayo mga apo at sisimulan ko na ang kwento. Kung di sa pagpanaw ng iyong ama, sana nakabalik ka sa kolehiyo. Pero alam mo naman na wala tayong kakayanan at ito ang ating kapalaran. Ngunit, kinakailangan nating mabuhay. May kapatid na kailangan na pag-aralin. Kaya kahit mabigat man sa loob ko, kailangan kitang pakawalan para maghanap buhay sa mundong di mo kinagisnan. Ngayon, papunta ka na sa tahanan para magtrabaho, para maging utusan sa di nating kilalang mga tao. Baka ano pa ang mangyari sa iyo doon. Ama, 2 taon na akong naninirahan na mag-isa sa isang dormitoryo sa isang lugar na tahimik. Ngayon ka pa nag-aalala? Anak, kakaiba ito. Mama, kinaya ko ang tundo. Dala-dala mo lagi ang mga itinuro ng itay mo, ha? Lahat ng mga pangarap niya. At kung kulang man yun, alam ko na kaya mo rin. At para lagi mo kaming maalala. Eto, sa lahat ng ito, magagawa mo sa lakas ng kapangyarihan ni Kristo. O eto. Opo, Mama. Anak, mag-ingat ka, ha? Bye, Ma. Aalis na po ako. At wag po kayong mag-alala sa akin. Aba, anak, ang mga bilig ko sa iyo, ha? Mag-ingat ka lagi doon. Opo, Mama. Aalis na po ako. Baka maiwan po ako ng bus na papunta ng Maynila. Andito na ako sa bahay ng magiging amo ko. Pero, bakit parang walang tao? Ang tahimik. Tama kaya ito? May tao? Teka, at tatawagin ko. Kuya? Kuya, excuse me po. Kuya! Hay? Naku, di ako pinansin. Kakatok na lang ako. Magandang araw po sa inyo. Si Mayra Santos po. Alam mo, kung ako sa'yo, kung ano man yung binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Ewan mo na ang bahay na ito. Ngayon din. Tita, sino yan? Iha, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Yon ang alam kong makakabuti sa'yo. Sino na? Yan yung bagong katulong? Opo, ako po si Mayra Santos. Mabuti naman. At pang-abot tayo. Tuloy ka. Tita, pakipasok na yung kotse. Pakisabi niyo sa driver. Iha, binabalaan kita. Pero pinili mo ang manatili dito. Pagbibigyan kita. O, ano pang ginagawa mo dyan?
Halika na. Pumasok ka na dito sa loob. Bakit ka pa nag-hire ng katulong? Di ba sabi ko, ayoko ng ibang tao? Alam mo naman na kailangan mo. At isa pa, isang buwan ako sa London. Mas mapapanating ang loob ko kung may iba kayong makakasama dito sa bahay. Pero andito naman si Antilita, si Norma at Nilo. Sino pa ba ang kailangan natin? Oo nga, pero hindi naman stay ng mga tao dito eh. Umuwi sila sa kanilang mga bahay. Kung gabi, ikaw lang ang naririto. Di mas mabuti na may kasama ka. Mas mapapanatag ang loob ko. Malilito ang loob ko kasi kapag wala kang kasama. At isa pa, may pwede kang utusan. Maglilinis ng bahay at kung ano-ano pa. At yung pangangailangan ni Ana, siya na yung bahala. No. Huwag kayong mag-alala. Ako ang mag-aalaga kay Ana. Tita, kay Rose na ngayon nahihirapan na sa trabaho. Isa pa, dalaga na si Ana. Hindi kasambahay ang kailangan niya, kundi makakasama. Pero Anton, Para naman ito sa inyo yung ginagawa ko, kaya wag na kayong tumanggi. Di ba sinabi ko na sa'yo, ayoko ng ibang tao. Naririto na nga siya eh. Tapos na ang kwento. Huwag niyo nang kontrahin ang gusto kong mangyari. Iha, ilang taon ka na? 19 po. Batang-bata ka pa pala. Kababayan mo pala ang tita namin. Talaga po? Matagal na si Antilin dito na nagsisilbi. Nirekomenda ka niya. Kaya ka namin kinuha. Kahit hindi ka namin pa nakakausap o nakikita. Pero kung ako ang tatanungin, di ko... Alam mo, puro papuring sinasabi sa iyo. Kaya tamang-tama. At mag-aaral ka pa. Second year ka na pala sa kolehiyo, no? Kaya makapagpapatuloy ka ng pag-aaral mo ngayong pasukan. At police schooler ka pa pala. Salamat po, sir. Kita mo na, Rose. Wala ka dapat na ikabahala, ha? Mahihain at mahinihin. Parang hindi makapatay lang. At cute pa. Baka ang ibig niyong sabihin, nakakatakyot. Yan pala si Ana. Siyang asikasuhin mo, ha? Asikasuhin mo sa kanyang kwarto at mga kagamitan niya. At kailangan na samahan mo din siya kung saan-saan siya pupunta. Ito naman si Rafael. Akala mo kung santa siya. Huwag mong pansinin naman sinasabi nila. Huwag mo siyang intindihin. Palabiro lang yan. Anton, di ba sabi ko sa'yo? Mukha namang mas marunong at mas matalino kaysa dati nating katulong. Ang ganda pa naman ng kanyang mga mata. Ikaw talaga, kahit kailan, mata-mata ka dyan. Kakainis ka naman.
ito pala ang magiging kwarto mo. Ayan, Ang banyo naman ay nasa labas. Ipapakita ko sa iyo mamaya. Tapos, papakita ko rin ang kwarto ni na Mrs. Gallardo at mga bantay sa itaas. Yung unang kwarto sa unahan, yun ang kay Ana. Kaya bawat kaluskos at kalabog, dinig mo kaagad. Si Ana po, ilang taon na? Si Ana, 16 anyos na yon, pero parang batang isip. Alam mo yan, isa lang yan na nag-iisang anak, pero suplada. Kung minsan, sweet. Ay nako, sala sa init, sala sa lamig yung batang yon. Spoil siya kasi masyado. Lahat ng hinihingi, ibinibigay. Kaya ayon, ganyan ang ugali. Tapos, bantay sarado pa sa kanyang ina. Rafael, tama na yung kalukuhan mo Ayaw ko nang lumayas na naman yung mga kasambay natin. Dahil sa'yo. Sabi ko lang naman na maganda ang mata niya Sabi ko lang na magandang matingi. Tama na yan! Kids, aalis na ang papa nyo. Ganyan pa ba kayo? Nakuha nyo pang magbiro. Si Mrs. Gallardo po, ano po ang sakit niya? Ay, hindi maintindihan ang kanyang sakit. Lahat na yatang espesyalista, wala naman nakikita sa kanya. Binigyan siya ng herbal medicine, pero wa-effect. Mga wellness, mga albularyo. Dinala na yan sa bundok ni Aling, yung dating katulong nila. Kasi may mahiwagang tubig na nanggagaling sa bukal na sinasabi na pag ininom mo yun, gagaling ka. Pero wala pa din effect. Pero alam mo ba na may nagsabi na sinumpayan, kaya minsan naprapraning siya. At isa pa, takot sa bagong saltang tao. Rafael, ayoko nang may maririnig ako na gagawin mong kalokohan. Papa, wala pa naman akong ginagawang kalukuhan. Naku, yung si Anang pagsabihan nyo kasi maldita yan. Naku, ikaw nga dyan Loko-loko ka sa mga katulong, kaya umaalis yung isa. Naku, wag ka kuya, wag kang ganyan. Naku, kung di lang makapunta nga sa taas. Tama na yan. Nag-aaway na naman kayong dalawa. Kasi naman po siya, Papa. Masyadong atribida. Tama na Tama na! Alam mo, si Rafael, medyo medyan, palabiro, pero may chismis na may pagka, alam mo na,
pag may tinitignan na babae, parang hinuhubaran na niya. Tapos, pag ngingisi-ngisi, umaalig-aligid, parang stalker ba? Ganon siya. May sinabi pa siya sa ibang katulong dito. Sabi niya may nagmamasid daw. Tapos naglalakad ng hating gabi. Ay lalo na daw pag full moon. Hindi ko nga alam kung tinatakot ako o hindi. O kaya'y pagsamantalahan ako. Ay nako, alam mo ba yung ibang katulong dito? Hindi nakakatagal. Lagi silang umaalis. Kaya naman itong si Rafael na ito, ay nako, kinikilabutan ako pag nagkwekwento na ang batang yun. Kaya, Mayra, ano ba itong pinagsasabi ko sa'yo? Pero wag kang mag-alala. Mabait si Rafael. May pagkawid galang. Ate Nelia, alam nyo, di ako natatakot. At kaya ko namang harapin. Kasi mas makapangyarihan ang Diyos ko. Kaya di dapat na matakot. Parang may nakatingin sa akin. Wala namang tao dito. Teka. Ay! Kayo pala, Sir Rafael. Sorry po, nagulat ako. Good night, Mayra. Good night po. Oo nga pala, huwag mong kalimutan na ikandado ang pinto mo ha. Opo. Ay, nagulat talaga ako. Ano ba ito? Parang may nagbubukas ng pintuan. Sino kaya ito? Kailangan na maging matapang ako. Kukunin ko itong baseball bat dito. Tingnan ko lang kung hindi sapul ang ulo mo. Bubuksan ko ang pinto. Sino? Wala naman. Ay, sino kaya yun? Ay, nako. Nako naman. Anong nangyari? Ano? Magugulatin ka pala. Kaso ako ang nagulat. Ay, ano ba yan? Ang aga-aga ang ingay nyo. Itigil nyo nga yan. Ang sakit sa ulo ko! Alam mo, Mayra, gusto kita kasi marunong kang magayos ng buhok. Si Nanay Lita, wala naman siyang alam. Hindi siya marunong magayos ng buhok. Pero ikaw, tignan mo, ang ganda-ganda na ng buhok ko. Diba? Ana, tawag ka ng mama mo. Oo nga pala, dito ka lang ha at may ipapakita ko sa'yo. Good mood ba siya? Ha? Baka naman may tupak si Mama. Magkagalit na naman yun. Ay, tulad din ng dati, Ana. In other words,
miserable at planning na naman siya. Ay naku, nakakatakot naman ang itsura ng mama pag maabutan siyang ganun. Sige alis na ako. May pupuntahan pa ako. Mayra, araw-araw gigisingin mo si Ana ng alas 7 ha. At ako ang mag-aasikaso sa kanya habang pagbaba niya sa ospital. Saka ka lang papasok dito at aayusin mo ang kama. Linisan mo ang silid niya. Maging masinop at ingatan mo ang pag-ayos. Baka may mabasag ka. At marami siyang kagamitan. Mamahalin na mga yan. At yung mga nakalak ha, huwag mong pakikialaman. Sasamahan rin si Ana sa pamamasyal. At kung ano man ang lakad mo sa labas at si Nilo ang magdadrive sa inyo, walang chismis. Kahit sa pamilya mo, huwag kang makikipag-usap sa kanila. Ano kaya ang magiging kapalaran ni Mayra? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Sugo dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.